Amen. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo muling tumayo at muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Roma, Kabanata 5, Kapitulo 5 hanggang 11. Romans chapter 5, verses 5 to 11. Na po. Last week ay naumpisahan na po natin ang chapter 5, yung 1 to 4. Ngayon po, nasa chapter 5 pa din, verse 5 to 11. At maganda po na basahin natin yung kabuuan. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Kung ESV ang inyong salin, sabayan niyo po ako sa pagbasa ng malakas. Romans chapter 5, verse 5 to 11. Verse 5, "And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Let us pray. Heavenly Father, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Muli ay nakalagpas po kami ng isang linggo at narito kami, Lord, sa iyong biyaya. Muling nagtitipon ng mayroong pong kalayaan upang manambahan po sa iyong dakilang pangalan. Sa umaga pong ito, Panginoon, bahagi po ng aming pagsamba ay ang pakikinig, Panginoon, pagbubulay ng iyong salita na mula po sa banal na kasulatan. Samahan niyo po kami patuloy sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay bigyan niyo po ako ng mga ngaral, gayon din ang kongregasyon bilang tagapakinig ng kaunawaan sa bawat aming mapakikinggan na salita, at upang ito, Panginoon, ay magsilbi po na kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay, magkaroon po kami ng puso o hangarin na kami, Panginoon, ay tumalima sa mga iyong pinagbibilin, sa mga bagay po na iyong pinaalis sa aming buhay, at gayon din sa mga bagay na pinagagawa po ninyo sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, na bawat pagtalima namin sa iyong salita, ito po ay magiging pagpapala sa aming buhay. Kaya ngayon pa lang ay pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyo pong banal at dakilang salita sa buhay po namin na individual, gayon din, Panginoon, bilang iyong iglesia. Patuloy, O Diyos, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po ang bawat isa. Muli po tayo ay magpapatuloy sa tinatawag po natin na sermon series o serye ng pangangaral mula po sa aklat ng Roma. Ewan ko lang po kung nabasa ninyo sa ating group chat kahapon, yung how to prepare, paano tayo maghahanda kapag tayo ay mananamba ng linggo. Sabado pa lang, hopefully ay naghanda na po tayo, naggayak na tayo ng ating sarili. Hindi lang sa panlabas na atin pong mga isusuot o yung ating mga dadalhin, higit po doon sa ating pang spiritual na kalalagayan. And isa doon sa mga sinasabi po doon na paghahanda ay pagbabasa ng teksto na ipapangaral. So kung kayo po ay nakasusunod sa atin pong sermon series, nasa chapter 5 na po tayo, no? At atin pong naipangaral nung isang linggo yung verses 1 to 4, at tayo po ngayon magpapatuloy sa verse 5 to 11. Kung nabasa niyo po ito kagabi bilang paghahanda sa atin pong pananambahan, I hope ay nakita po ninyo yung kasunod na mga bagay po na nagpapakita ng pagpapatunay ng ating kaligtasan. Pagkat last week po ang ating pinag-usapan sa verses 1 to 4
ay ang mga bagay po na ating nararanasan sa ating buhay na nagpapatunay na tayo po ay nasa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Isa sa pinakamahalagang tanong po sa buhay ng isang mananampalataya na lagi nating inaitatanong ay ako ba talaga ay tunay na ligtas na kay Kristo? At sinasabi ni Pablo po dito, nung mga nakaraang pangangaral, na ang kaligtasan ay hindi po yan na itatamo sa mabubuting gawa natin. Pagkat lahat ng ating mabuting gawa ay maduming basahan sa harap ng Diyos, ito ay mansyado ng kasalanan. Kaya in-establish po ni Paul yung Christian doctrine that by grace alone, biyaya lamang po tayo naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa o hindi sa ating pangreliyosong mga gawain, kundi naliligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kung saan ay pinanampalatayanan po natin na ang pinanampalatayanan po natin ay ang pagtubos sa atin ng Panginoong Kristo. Established na po yon. Malinaw na po sa atin yon. Wala po tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Ang Diyos ang gumawa. Biniyayaan niya tayo ng kanyang bugtong na anak na kung saan siya ang tumubos sa ating pagkakasala. Ngunit ang kasunod na tanong, pagkatapos ikay manampalataya, ako ba talaga ay tunay na ligtas na? No? Yung aking bang pananampalatayang iyon ay tunay at nakapagliligtas. At nung last week, nabigay natin yung 3 po sa 6 na tanda ng kaligtasan sa buhay ng tao. Maalala niyo po, last week, yung tinatawag po na peace with God, yung sinasabi pong standing in grace, at yung tinatawag po na hope of glory. Balikan lang po natin ng konti bago natin ituloy yung 3 pa. Sinasabi po dito na ang assurance of our salvation is indicated by our peace with God. Kung ikaw yung tipo po ng Kristiyano na dumadaan sa mabibigat na suliranin, problema, pagtukso, pag-uusig, ngunit sa kabila nito ay nakakaranas ka ng kapayapaan, ibig sabihin, ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay nasa iyong buhay. Dahil yung peace with God na yon ay ang tinatawag po natin na ugat. Bakit po tayo nakakaranas ng kapayapaan? Ay dahil sa dati tayo ay kaaway ng Diyos, dahil tayo nagkasala sa Kanya, ngunit tinubos tayo ng Panginoong Kristo, tayo ngayon ay pinagkasundo. Kaya may peace with God na tayo. Kung tayo ngayon ay nakakasigurado na hindi na tayo itinuturing na kaaway ng Diyos at sa araw ng paghuhukom, hindi na po tayo parurusahan, ikaw ngayon ay kinikilala niya ng bilang anak, anuman ang dumating sa iyong buhay, anumang trahedya, anumang pagsubok, anumang problema, makakaranas ka ng kapayapaan. At yun ay mula dahil po sa tinatawag nating kasiguraduhan ng kaligtasan mula sa pagtutubos po ng Panginoong Kristo. So kung ikaw yung tipo po ng Kristiyano na sa gitna ng mabigat na suliranin at problema ay may kapayapaan, tanda iyan na ikaw ay nasa tinatawag na kasiguraduhan ng kaligtasan kay Kristo. Gayon din yung sinasabing standing in grace. Kung ikaw ay tumatayo, ang iyong pundasyon ay ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay, kinikilala mo na lahat sa buhay mo ay biyaya lamang ng Diyos, ikaw ay nasa kasiguraduhan ng pagliligtas ni Kristo. At yung 3 po, nung last week, ikaw yung tipo ng Kristiyano na kung saan kahit na gaano pasama ang sitwasyon sa mundong ito, ay meron kang pag-asa, yung hope of glory. Ikaw yung tipo po ng tao na hinihintay mo yung pagbabalik ng Panginoong Kristo. Hindi takot ang dulot sa iyo nito, bagkus ay pananabik. Kung ikaw po ay nasa ganyang kalalagayan, meron kang tinatawag na hope of glory. Dahil pangako po ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, ay tatanggalin niya na po lahat ng ating pagdurusa at papalitan ito ng walang hanggang kaligayahan sa kanyang piling. At yan po yung 3. Peace with God, standing in grace, and the hope of glory are the indicators na meron po tayong assurance of salvation. Pagpapatuloy po natin ngayon yung 3 pa na mababasa natin from verse 5 to verse 11. At 3 bagay po ulit yon. Unang-una po is assurance of salvation as indicated by divine love. Next slide po tayo. Yung pong tinatawag na meron tayong divine love according to the Apostle Paul. At mababasa natin yan sa kalahati ng verse 5 hanggang verse 8. Hayaan niyo pong basahin ko po muli. Yung kalahati po ng verse 5. Sabi po doon, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. And verse 8, but God shows His love for us
in that while we were still sinners, Christ died for us. Isa po sa mga doktrina na ating pinaninindigan dito po sa ating iglesia ay yung doctrine of election. Napakinggan niyo na po ito? Yung doktrina ng pagpili ng Diyos. Sa mga nag-CMC o laging dumadalo po sa ating discipleship every Friday, malamang ay alam niyo na po itong doctrine of election. Isa po ito sa mga mahalagang doktrina ng ating Kristiyanong pananampalataya. Kung ikaw ay Kristiyano at tagasunod ni Kristo, malinaw sa iyo itong doctrine of election. Ano po yung doctrine of election? Ang doktrina po ng pagpili ay tinuturo sa atin na ang Diyos ay pumili ng siya ng iilang tao na kanyang bibigyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtubos ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Ito po yung nakakabigla sa marami kapag narinig po ito. Si Kristo ay hindi namatay para sa lahat ng tao. Kailangan niyong maintindihan po yan para ma-appreciate yung doctrine of election. Hindi namatay si Kristo para sa lahat ng tao. Siya ay namatay lamang sa mga pinili ng Ama na kanyang ililigtas. Maaaring i-quote nyo sa akin yung John 3:16, "For God so loved the world." But remember, hindi natin pwedeng interpret a single text dahil sa text lang na yon. Marami pong bahagi sa Biblia na nagtuturo ng doctrine of election, kaya yung world doon, it doesn't mean everyone or universal. Lahat maliligtas. Hindi po. Yung world na sinasabi doon, it pertains to ethnicity. Kasi may issue doon between the Jews and the Gentile. Yung sinasabing world na yon, Hudyo ka man o ikaw man ay Hentil, kabahagi ka doon sa pag-ibig ng Diyos. Given na ikaw ay elected. Ikaw ay pinili ng Diyos. Yung po isa sa mga isa po sa mga doktrina na ating pinaninindigan. Pumili lamang ang Diyos. Dapat mong maintindihan to ngayon. Pumili lang ang Diyos, hindi lahat. Pumili lang ang Diyos ng iilan upang bigyan niya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtubos ng kanyang anak na ang Panginoong Hesukristo. At tingnan niyo po, ano ang criteria? What is the basis for this election? Ano yung dapat na makita sa iyo para piliin ka ng Diyos upang ikay iligtas niya? Alam niyo kung ano? Hindi po nakabase sa ating ginawa. Dahil ano pong sabi po ng Ephesians chapter 1, ang Diyos ay pumili bago pa man likain ng lahat ng bagay. Bago pa man ipanganak ang mga tinatawag na pinipili, bago pa man po makagawa ng mabuti ang mga pinili, pumili na ang Diyos. So clearly, it is not because of our actions or good works or righteous deed, kaya pinili ng Panginoon. Wala pong bagay sa ating ginawa ang naging criteria para piliin ka ng Diyos para maligtas. Ano yung reason bakit pumili ang Diyos? And the answer is love. Pinili niyang ibigin ka. And when we say love, it is an unconditional love. Hindi po nakakondisyon. Tayo bilang tao, umiibig tayo dahil sa maganda siya o gwapo siya, dahil sa siya ay maalalahanin, siya ay matulungin, siya ay mayaman, etc., etc., etc. Something na meron tayong makukuha mula sa Kanya. Yun yung love ng tao, conditional. But God's love is unconditional. Bago ka pa man ipanganak, bago ka pa man gumawa ng mabuti o masama, pinili ka na ng Lord from eternity past. At yun ay pagpapala na kagad. Wala ka pang ginagawa, pero pinili ng Diyos na ibigin ka kung ikaw ay elect ng Panginoon. At yung pag-ibig na yon, yung ating tinanggap, nung tayo nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagtutubos po sa atin. Yung unconditional love ng Panginoon na sinasabi sa verse 8, sabi ni Paul, sabi diyan, di ba, while we were still sinners, makasalanan pa lang tayo, namatay na si Kristo para sa iyo. At dahil sa ikay pinili ng Diyos na iligtas, dahil lamang po sa reason ng love. Wala pong bagay na kaibig-ibig sa atin. Pero ang Diyos, He demonstrated His love for us by sending His Son to suffer and die for our sins, upang tayo po'y mapatawad, maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, it is God who first loved us. Bago tayo natutong magmahal sa Diyos, una Kanyang minahal.
Kailangan mo maintindihan yan. Minahal ka ng Diyos kahit walang kaibig-ibig sa'yo, kahit nagkasala ka laban sa Kanya. Siya na banal na Diyos na hindi matagalan ng kasalanan, na ikaw na makasalanan, pinili ka niya before the foundation of the world. Before you can do anything good or anything bad, He unconditionally loved you. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Yun yung sinasabi ni Paul dito, na sinasabing divine love. At yung revelation po ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kapahayagan na yan, ay nagresulta upang tayo ay umibig din sa Diyos. At ang linaw ng text, sabi doon, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Pansinin niyo po yung dulo-dulo. Yung verse 5, verse 8. Verse 5 and verse 8. Sa verse 8, sabi doon, God showed His love for us. Pero sa verse 5, sabi doon, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Minahal tayo una ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay ibinuhos po sa atin naman yung pag-ibig upang mahalin din ang Diyos. Mga kapatid, tandaan nyo, wala tayong kakayanan na ibigin ang Diyos. Tayo po'y patay sa kasalanan. Ang ating puso po dati, sinasabi po sa Biblia, sinasabi ng mga propeta, a heart of stone. Pero nung inibig ka ng Diyos at ibinuhos ng banal na Espiritu, ang pag-ibig din ng Diyos sa iyo, sabi ng mga propeta in the Old Testament, nagkaroon ka ng heart of flesh. That is why ngayon, ang Ten Commandments ay hindi na nakasulat sa dalawang matigas na bato at malamig na bato. Saan na nakasulat? Sabi ni Jesus, sa puso ng mga nanampalataya sa Diyos. Kaya ngayon, may pag-ibig na tayo sa pananambahan. May pag-ibig tayo sa pagbabasa ng Biblia. May pag-ibig tayo sa pananalangin. May pag-ibig tayo kahit sa mga taong nakakainis. Yun yung divine love. And that is one of the indicators that meron kang assurance of salvation. If naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig na yun ay nararanasan mo ngayon at pinaparanas mo kahit hindi sa kaibig-ibig, it means that you are nasa assurance ng pag-ibig o ng pagliligtas ng Diyos. That is what we call divine love. Kaya ang tanong po, tayo po ba ay nasa pag-ibig ng ito ngayon? May pag-ibig po ba tayo sa mga bagay na iniibig ng Diyos? May pag-ibig po ba tayo kahit sa mga tao na hindi po karapat dapat ibigin? At kung masasagot po natin ito ng yes, then we are experiencing and expressing yung divine love of God, which is one of the evidences of the assurance of salvation in Christ. Ika-apat po na indicator yon. Balikan po natin. Ano yung una? Peace with God, standing with grace, hope of glory. Yung ika-apat is the divine love. Punta tayo ng verse 9 to verse 10. Again, anong pinag-uusapan natin? Ano yung mga tanda ng assurance of salvation na meron tayo sa ating buhay? Dahil ang tanong nga po, ako ba talaga'y tunay na ligtas? Verse 9 to verse 10, sabi po, Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Ano nga ulit po yung tanong? Ako ba ay tunay na ligtas? Ikalawang bagay po, ikalimang bagay po na nagbibigay ng tanda sa atin ng kasiguraduhan ng kaligtasan is yung certainty of deliverance, yung kasiguraduhan ng pagliligtas sa ating buhay. Sa panong paraan po? Maraming Kristiyano ang nagkakaroon ng doubt o ng pag-aalala o ng ano ba yung doubt sa Tagalog? Duda. Yan. Maraming nagdududa, maging ako, ikaw at ako bilang Kristiyano ay nagdududa minsan sa ating kaligtasan. At anong reason ba't tayo nagdududa sa ating kaligtasan? Yung patuloy na mga kasalanang nagagawa natin sa araw-araw na buhay. Tama po ba? Remember David. Sabi ni David, Restore unto me the joy of my salvation. Hindi nawala yung salvation. Ano nawala? Yung joy of salvation. Bakit nawala? Because of his sin. Especially nung siya po ay nangalo niya kay Bathsheba at ipinapatay niya ang kanya pong trusted, isa sa kanyang warrior, no, na asawa ni Bathsheba. And doon niya naranasan na wala yung joy ng kanyang salvation, pero hindi niya sinabi na yung salvation niya nawala.
the joy of His salvation. At maging tayo po mga Kristiyano, pag tayo nakakagawa ng kasalanan sa Panginoon, isa sa nagiging epekto niyan ay pinagdududahan po natin ang kanyang pagdiligtas sa ating buhay. Pero ang ganda nung verse 9 to 10. Pansinin niyo po, sabi ni Paul, if while we were still enemies of God, dati nga kaaway tayo ng Diyos pero hindi naging hadlang iyon upang patawarin niya tayo sa ating kasalanan. Ulitin ko po, dati tayo kaaway ng Diyos. Ngunit hindi po yung naging hadlang upang iligtas niya tayo, upang patawarin niya tayo sa kanyang kasalanan. Sabi ni Paul niyan, paano pa kaya ngayon na tayo'y anak niya na, magiging hadlang pa din kaya yung ating kasalanan upang hindi niya kumpletuhin yung ating kaligtasan? Nakukuha niyo po yung sinasabi ko, hopefully nakikita niyo po ito. Nung ikaw nga'y kaaway ng Diyos, hindi nakahadlang yun upang si Kristo'y mamatay sa iyo at ikaw'y patawarin at bigyan ka ng kaligtasan. Paano pa ngayon, nanampalataya ka na kay Kristo, anak ka na niya, nagkakasala ka laban sa Kanya, mapipigilan pa ba ng ating kasalanan yung Kanyang pagliligtas sa ating buhay? Sabi ni Paul yan. Sabi po ni Paul, if the death of Christ forgave and saved us from our sins, ang kamatayan ni Kristo ay nagligtas sa atin at nagbigay ng kaligtasan po sa atin mula sa pagkakasala, paano pa kaya yung resurrection ni Christ na kung saan ay kukumpleto sa ating kaligtasan hanggang sa wakas? Kaya nga mga kapatid, importante that when we sin, andun yung genuine repentance, kaagad-agad. At kung meron po tayong genuine repentance sa patuloy na kasalanan ng ating nagagawa, we have no reason to doubt our salvation and fear the coming judgment of God. Intindihan po ninyo? Yung certainty of deliverance. Ako'y iniligtas na ni Kristo. Ako'y nagkakamali pa din. Ako'y nagkakasala pa din. Pero kinamumuhian ko ng pagkakasalang ito at humihingi ako ng tawad sa Panginoon at gumagawa ako ng paraan upang tumalikod sa mga pagkakasalang ito. Makakasigurado po tayo na tayo patuloy na papatawarin ng Diyos. Yung sabi po sa 1 John, kung tayo nga dati kaaway ng Diyos, walang nakapigil sa Kanya upang iligtas niya tayo, paano pa ngayon na tayo ay anak niya na hindi niya kaya na tuparin o kumpletuhin yung ating kaligtasan hanggang sa wakas. Kaya yung mga may certainty of deliverance mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo ay isa po sa assurance ng ating salvation kay Christ. Pangalawa po yun. Balik po tayo sa umpisa. Peace with God, standing in grace, hope of glory, divine love, and certainty of deliverance. And finally po, sa 6, ito po yung tinatawag na chain. Alam niyo yung kadena, dikit-dikit yan Ito ay chain ng assurance of salvation. Hindi po pwedeng maghiwa-hiwalay ang mga bagay na ito. Yung kaulihan po, ano po ang assurance ng ating salvation as indicated by our joy in the Lord. Next slide po. Mukhang nawala po yung ating nasa slide. Yan. Okay. Ay. Andun pala. Nakaharangan lang po. No? So, joy in the Lord. Verse 11. Pakibasa po. Verse 11. More than that. Wala pong may Bible. Sabay-sabay po tayo. Verse 11. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Ano po yung pang-anim dun sa chain ng assurance of salvation, yung tinatawag po natin na joy in the Lord. O yung we also rejoice in God. Matagal na po na naipangaral sa atin yung patungkol po sa joy. Yung nagkaroon tayo ng sermon series on the book of, ano po yun? Naalala niyo po? What is the most joyful book in the Bible? Philippians. Nagkaroon tayo ng sermon series on the book of Philippians no? At nandun makikita natin yung true definition of joy. Ang
ang tinatawag po na kasiyahan ng mga wala sa Panginoong Jesucristo o mga tinatawag po nating unbeliever, they find their happiness dun sa mga temporal riches and pleasures of the world. Ang mga wala po sa Panginoong Jesucristo, ang lagi nilang hinahabol ay ang yaman, ang kalayawan, at kung ano nung bagay po na pangsamantala sa mundong ito upang bigyan sila ng kasiyahan. At ang mga Kristiyano sa kabilang banda, hinahanap ang kanila pong kasiyahan o kagalakan o yung joy saan po? Sa kanilang eternal security in Christ. Saan po natatagpuan ng Kristiyano ang kanilang kagalakan? Doon po sa eternal security in Christ. Sa walang hanggan po na tinatawag natin na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Isang example dito, si King David ulit. Si King David, nakanasan niya lahat po ng mga layaw sa mundo. Nakamtan niya yung mga magagandang bagay. Pero na-realize niya yung kanyang lack of joy in Psalm 51. Nawala yung kanyang kasiyahan, kagalakan. Kasi nga, bakit? Hinanap niya sa mundo. Hinanap niya kay Bathsheba. Hinanap niya sa kanyang lakas, sa kanyang military power, sa kanyang influence. Hinanap niya sa mga bagay pong yon at nakaligtaan niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga Psalm 51, restore unto me the joy of my salvation. Nawala yung kanyang joy. At maging ang Panginoong Hesus ay pinatutunayan ng katotohanan nito. What would a man profit if he gains the whole world but loses his soul? Ano nga makakamtan? Anong pakinabang ng tao na makuha niya lahat ng bagay sa mundo, ngunit mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa? Kaya deep inside, ang tao po ay naghahanap ng kasiyahan at kaligayahan. And it is not a bad thing. Ang problema lang ay yung sin na nagiging balakid dito. Kaya ang tao ay hinahanap ang kasayahan, kaligayahan sa makamundong bagay at hindi sa Panginoon. Kaya nga isa sa mga assurance of salvation natin ay napatutunayan. Ang tanda po nito ay yung kasiyahan natin ay nasa Panginoong Hesukristo. Ito po yung isa sa mga tanda na tayo tunay na sa kanyang pagliligtas. Meron po tayong kagalakan na matatagpuan sa kanya lamang. At alam niyo, yung nagsulat po nito ay si Apostol Pablo. Ano bang nangyari kay Apostol Pablo? He was rejected. He was beaten. He was slandered. He was shipwrecked. He was imprisoned. He was executed. Pero makikita po natin na hindi nawala yung kanyang kagalakan. Especially in the book of Philippians. Dahil alam niya na lahat ng bagay sa mundo ay dilipas. Ngunit po yung biyaya ng pagliligtas ni Kristo ay pangwalang hanggan. May mga time po siguro na tayo ay naghahangad ng mga bagay sa mundo. Pero tatandaan po natin, lahat ng bagay na yan ay temporal at hindi po tunay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Ang tangi lamang po natin dapat balikan lagi ay yung biyaya ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo na nagdulot po sa atin noong pinaka-kailangan natin. At anong kailangan natin? Kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Kaya, nasaan ang kagalakan mo ngayon? Ano yung bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? At ang kasiyahan bang yan ay kasiyahan na nananatili? O kasiyahan na nariyan lamang kapag meron pong tinatawag na kasaganahan, may kalakasan, may mga pagpapala na material? Nandun ba ang ating kagalakan? Paano kung wala ang mga bagay na yan? Ikaw ba'y nakakaranas pa din ng kasiyahan at kaligayahan kay Kristo mismo? Kayo po makakasagot nito. Tayo nang makakasagot po nito. Do you find joy in reading the Scripture and knowing more about Christ? Do you find joy in praying sa
sa pananalangin? Do you find joy in witnessing sa pag-share mo ng gospel sa iyong kapwa patungkol sa Panginoong Jesucristo? Si Christ ba yung joy mo? O baka ang joy mo ay yung, sabi ng sanlibutan, ang joy mo ay ang jowa mo, o ang joy mo ay yung bank account mo, o yung joy mo ay yung properties mo, o yung joy mo ay yung beauty mo, yung looks mo. Ano yung joy na nagbibigay sa atin? Kung tunay po na pinanampalatayanan natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng bagay pong ito ay hindi po nagbibigay ng kasiyahan sa atin, si Kristo lamang. Kaya yan po yung mga anim na pwede po nating pagbulayan sa linggong ito, sa ating buhay. Tanong po natin sa sarili natin, do we have peace with God? Are we standing in the grace of God? Do we have the hope of glory that is in Christ? Do we experience yung divine love? Are we certain of our deliverance? At meron ba tayong joy in the Lord? May kagalakan ba tayo sa Panginoon? Ang anim na bagay pong ito ay mga tanda. This is the golden chain of the assurance of salvation. At sa linggo pong ito, sa mga darating na araw, ay patuloy po tayong magbulay upang patuloy po na tayo ay lumakas doon po sa tinatawag na assurance of salvation in Christ. Kaya po sa umagang ito, the same challenge nung last week. Ano pong sabi nung challenge natin last week? Let us trust in the assurance of salvation from the grace of God by faith in Christ. Kung ikaw yung sa unang pagkakataon ay napakinggan ang patungkol po sa ebanghelyo na ito, simple lang, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na hindi makakamtan sa ating mabuting gawa, ito'y makakamtan lamang sa pananampalataya sa gawa ng Panginoong Hesukristo, na siya'y namatay para sa iyong kasalanan, na siya po ay perpektong namuhay at sinunod ang kautusan para sa iyo, upang ikaw ay kilalanin hindi bilang makasalanan, kundi bilang matuwid na sa harap ng Diyos sa araw ng paghuhukom, at ikaw ay maligtas. At para naman po sa mga miyembro ng ating iglesia, pagbulayan po natin ang mga assurance ng salvation pong ito. Hindi po na maintain ng ating good works o our good feelings yung ating assurance of salvation. Ang assurance of salvation po natin ay nakapirmi na. Nakapirmi na dahil si Kristo ang gumanap nito para sa atin. Ang tanging na lang natin kailangan gawin po ay ang patuloy na pagsisisi sa kasalanan at pagsunod sa kanyang mga kautusan. At kung yung anim na bagay pong ito ay nararanasan mo sa iyong buhay, binabati kita. Ikaw ay tunay na pinagpala ng Panginoon pagkat nasa sa iyo ang biyaya ng kanyang pagdiligtas. Every time na magkakaroon po tayo ng pagdududa sa ating kaligtasan, tandaan lamang po natin ang anim na bagay na ito. At kung yan ay iyong nararanasan, nasa sa iyo ang pagliligtas ng Panginoon. Tayo po'y sumandaling tumayo and let us sing ang himnaryo po bilang ating pagtugon o response sa pangangaral po sa umagang ito. Awitin po natin yung dakilang katapatan. Sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw.
sa puso ko damdamin, at tapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang laging maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang laging maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, kasapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Tayo po ay manalangin. Gaya po ng himnaryo na aming inawit, dakila po ang iyong katapatan, Panginoon. Amin pong napagtanto na kung ang amin pong kaligtasan ay nakasalalay po sa aming mga sarili, na kung ang kasiguraduhan ng aming kaligtasan, kung ang pagpapanatili po ng aming kaligtasan ay nakasalalay po sa aming mabubuting gawa, tiyak, Panginoon, na wala ni isa sa amin ang makatatamo ng kabuuan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kagaya ng sinabi po ng himnaryo, ikaw po ay tapat. Kami po ay nakatindig sa iyo pong dakilang katapatan. Salamat po dahil po ang aming kaligtasan ay nakapirmi sa ginawa ng Panginoong Kristo na pagganap ng lahat ng kautusan na amin pong nalabag. At ang kanyang katuwiran na natamo dito ay idinamit niya po sa amin. At maging Panginoon sa lahat ng aming pagkakasala, sa iyong katapatan na ibinigay mo ang Panginoong Kristo upang siya ang parusahan sa krus ng Kalbaryo. At lahat po ng puot at galit na nararapat para sa amin ay kanya pong tinanggap upang kami po ay maligtas. At ang pagliligtas pong ito, kagaya po ng itinuro sa amin ni Apostol Pablo, ay hindi po mababago at hindi po mawawala. At ito po ay nakapirmi at hindi po namin kaya po nasalansanin. Salamat, Lord, sa dakilang katapatan na ito, sa dakilang biyaya na ito. Sa aming patuloy, Panginoon, na pagkakasalang nagagawa laban sa iyo, ay bigyan niyo po kami ng paghihinagpis sa mga bagay pong ito, at gayon din, Panginoon, ang kakayanan na tumalikod patuloy sa iyong biyaya.
Gayon din, Panginoon, patuloy po kaming makasunod sa tagubilin ng Panginoong Kristo upang lalo pong tumingkad yung aming kapayapaan sa Diyos, yung aming pong katatayuan sa biyaya, yung aming pong pag-asa sa muling pagbabalik niya, yung aming pong tinatawag na pag-ibig na nakaranasan mula sa Panginoon at pinararanas sa aming kapwa. Yung kasiguraduhan po na wala na sa amin yung puot at galit ng Diyos na ibubuo sa araw ng paghuhukom at maging Panginoon, lalong tumingkad yung kagalakan namin sa Panginoong Kristo. By your grace pa din, Panginoon, sa biyaya mo pa din, O Diyos, na makaranasan namin ang mga bagay na ito. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, wala kaming ibang sasambitin, kundi ang pasasalamat, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang habag, dakilang biyaya sa amin pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na aming tinanggap sa umagang ito at amin po itong taglayin sa mga linggo pang darating. At maganap po namin ang iyong kalooban sa aming pong napakinggan ng mga aral at pagtatagubilin sa amin. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na dakila po ang iyong katapatan. At sigurado po ang aming kaligtasan. Kaya sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila aming Ama. Ang lahat po ng ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ng niligtas ay magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. So, makakaupo po muna ang bawat isa. For this month po ay napansin po natin wala tayong fellowship, no? Yung pagkatapos na fellowship. Ito po kasi ay bilang din paghahanda dahil nagkaroon po tayo ng transition from sa ating discipleship na natapos natin yung sowing your seeds sa mga sowing your seeds, yung deepening your roots na lesson po natin na itinuturo din naman ng mga leaders natin every time na meron tayong fellowship after or Sunday school after ng service. So wala po muna tayo ngayong tinatawag na Sunday school. Ito ay magaganap na next month. At meron po tayong panibagong pinag-aaralan ngayon every discipleship. Every Friday night, no? At in-encourage po namin kayo na dumalo dahil malaking bagay po ito sa ating spiritual life. Nasa tinatawag po tayo ngayon na New Testament Bible Survey. Ano po yung Bible Survey na ito? Ang aklat po natin na Bible ay merong 27 books in the New Testament. And kada Friday night ay bibigyan natin ng survey kada book na yon. Ito na po siguro yung pinakamadaling ilustrasyon. Di ba ho, ang mga pelikula ay may tinatawag na trailer? Alam niyo yung mga trailer ng pelikula? Sa trailer pa lang, makikita na natin tungkol sa yung pelikula di ba? Kung action ba ito, or drama, or horror. Sa trailer, nalalaman natin. Nakikita din natin sino yung mga bida, sino yung mga characters. No? Yung simple na pagbibigay ng trailer, mukhang alam na natin tungkol sa yung pelikula, pero hindi yung buong pelikula. Yung pong Bible survey ay parang ganon. Yung Bible po ay meron tayong Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Kada linggo po, kada Friday night, ay bibigyan natin ng trailer yung mga books na ito. Pag-uusapan po natin dito yung mga authors, purpose, occasion, literary features, yung basic outline niya. Bakit po? Malaking bagay ito. Kasi alam ko kayo po, naranasan nyo nang magbasa ng Bible, pero parang hindi nyo lubusang naintindihan kasi hindi nyo alam yung basic na plot niya o hindi nyo alam yung trailer. Kaya ngayon, pag nag-aaral po tayo ng every Friday ng discipleship, yan yung magiging topic po natin. And next week, nasa Book of Mark po tayo, na pangungunahan po tayo ni Elder J sa pagtuturo on the Book of Mark. So we encourage you po na dumalo ng discipleship every Friday night. Kung wala naman po tayong ginagawa, bigyan natin ng time, yung pong tinatawag. Kaya nga po ginawa nating Friday night, kinonsider po natin na end of the week na, yung mga may trabaho, off na kinabukasan, Sabado, o yung iba ay walang pasok na yung mga youth, no? So ginagawa nating Friday night. Dati po ito ay Miyerkules, pero para po sa inyo, dahil kinoconsider po namin kayo, ay ginawa nating Friday night, 7 p.m. And may mga dumadalo naman po, pero wala sa kalahati
ng mga dumadalo kapag tayo ay mayroong pananambahan. Ewan ko nga po kung bakit. Pero atin po kayong ini-encourage na dumalo po ng Friday Night Discipleship. Hindi po pwede na ang ating, ang meron lang tayo in a week is worship lang. Bahagi po ng purpose ng church is discipleship. So sa paraan po ng Friday night ay natututo po tayo. At the same time, ito po ay prayer meeting. I-desire naman po natin sa ating puso na hindi tayo laging pinagpa-pray, hindi tayo laging nagpapadala ng prayer request. Makisali po tayo sa adikain ng church na manalangin para sa isa't isa, maging prayer intercessor naman po tayo. Every Friday night lang naman po yun, hindi yung tumatagal ng 3 oras. At most po siguro, 1 oras o 1.5 oras lang naman po yung i-spend natin. So, para may ministry din po ang bawat isa. Na ang bawat isa po ay may bahagi doon po sa pananalangin at pagpapalakas sa isa't isa sa pamamagitan ng pagtuturo. So, we pray na yung mga tapat na nananambahan ng araw ng linggo ay maging tapat din po sa gawain ng pagdidisipulo. Tatlo yung tinatawag na hangarin natin as a church. To worship God, to disciple one another, and to evangelize the lost. At yung tungkol naman sa evangelism po, mamayang hapon, ay meron po tayong outreach doon sa Bagong Pook. Alas 4 po, magkita po tayo dito, no? At sino pong preacher mamaya? Si Elder J din, no? Ang preacher po mamaya doon. So, sa ating evangelism naman, pagdating ng hapon, nangangailangan tayo ng volunteer lalo sa bata at saka sa youth. Kasi meron tayong hiwalay po na sessions doon for the kids and for the teens. No? Tapos, doon sa loob, sa community, ay meron tayong ginaganap na pananambahan. Announcement din, sino po yung gustong sumama? May isa pang prayer meeting actually. Yung isang prayer meeting is every Miyerkules. San pong lugar? Doon sa Bagong Pook. Nilagyan na din po natin sila ng prayer meeting doon. O baka kung di po kayo makarating ng Biyernes, baka pwede naman sa Miyerkules. No, sa pangunguna po ni Pastor Boy. Wag po kayong magagalit sa aming mga elder and pastor kung patuloy po namin kayong ini-invite sa mga gawain. Kasi hindi naman ito po para sa amin, ito po ay para sa inyong paglago at ultimately for the glory of God. I am praying na yung church natin ay maging talagang active sa 3 bagay na yon, not just in worship, but also in discipleship and yung sa evangelism. No? Yan 3 pong adhikain na yan. Nang bawat miyembro po natin ay malago sa mga bagay pong ito. No? So, yun po. And may mga iba pa pong house Bible study, baka pwede ko pong i-announce. Elder Rolly, Pastor Rolly, saan po? Bahay ni na Sister Tessa Monte every Friday, ano oras po? 4 p.m. Pastor Boy, sa Cagayan, Arbasa, Miyerkules din. 4 p.m. sa tahanan po yata ni na, brother. Apo, Brother Albert. So, yan po yung mga ministries and Bible studies natin within the week. Na hopefully, magkaroon po tayo kahit isang gawain lang doon, we take part sa mga bagay pong ito. No? So, wala na po tayong announcement. Next week po pala is ang ating Holy Communion. So, pagbibilin po, ang preacher natin again ay si Elder J. Sa first Sunday. Medyo hectic yung... Pag-pray nyo po maigi si Elder J, no? Kasi minsan nakikita ko, nakatulala na lang siya. Maaring nagbubulay-bulay po siguro, no? So, siya pong preacher next week, and si Pastor Boy po ang mangunguna sa ating komunyon. Ipag-pray nyo po ako, kasi 2 church po na kailangan kong puntahan sa Sunday. Magpa-preach po ako sa Silang sa morning, and then sa hapon po sa Trece Martires. So, yung traveling mercies ng Panginoon, no? At yung akin pong Ducati. Lagi po tayong nakamotor, yung pag-iingat po ng Panginoon. So, yun po yung mga bilin natin. So, and then, sa second week na ng May, ay magkakaroon po tayo ng ordination ng ating bagong elder, si Elder Berhel po. Sa second week ng May. Supposed to be this Sunday yon. Pero dahil nga po ay wala po ako, ay second Sunday of May na po. And pag-pray nyo din po si Elder Berhel for his health, at maging yung kanya ding preaching schedule sa May. So, yan po yung ating mga announcement. Okay, kung wala na po tayong wala na po tayong announcement,
Wala pong meeting? Wala naman meeting po, no? So, lahat po tayo ay tumayo and let us confess our offering confession tuloy. yung ating pong confession of faith. Parang nag-throwback ako confession of faith po. Sige po, sabay-sabay po nating banggitin ang Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Taas po natin ang ating kamay for our benediction. Sumayin nawa ang katiyakan ng kaligtasan kay Kristo Jesus sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Let us sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. God be the glory and God bless us all.